We bought the gold last week at $100. Today the gold is 150. If I sell at 100, which is the acquisition cost of last week, will I have the cash flow to buy the inventory in order to continue the business? I may not. Oh, gago, di ba? Sobrang gago ng puta. Kung ako nandiyan dyan, tang ina mo. Dudurugin talaga kita. Mali yung ano niya eh. Partially, tama naman yung kanyang comparison. Ang problema, gold, hindi siya nauubos. Parehas siyang commodity. Sorry, yung gas, ginagamit. Pang-araw-araw, nagagamit. Sa buhay ng tao, kailangan. Nauubos at nire-replenish. Yung gold, although commodity siya, store value siya. Hindi siya nauubos at pwede mong i-hold. At investment yan. Hindi yan investment yan, hindi yan consumable, tarantado. Kinakain ba natin ginto? Niluluto ba? Ginagamit ba natin yung ginto pang luto? Nag-i-evaporate ba yung ginto? Tarantadong putang ina nito eh. Magandang araw, Banateros. Mga Boss Dada TV followers, subscribers, and friends. Magandang umaga, tanghali, gabi, araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na nandiyan dyan sa ibayong dagat. Magandang hapon, umaga, tanghali, gabi sa inyo. At eto na naman, nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube at Facebook, Boss D, at your service, Boss Dada TV. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal animal bisit, walang silbi, switik, salot, pato sa buhindot, para mo sintu-sintu, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher. Kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga impakto, maligno, masasamang espiritu, mga demonyo, satanas, hudas, barabas, hestas, mga magnanakaw, mandrambong, mandurukot, mang-uumit, lahat yan. Kanain natin. At inaanyayahan ko po kayo na mag-follow sa ating Facebook page, ang Boss Dada TV Facebook page. Dalawang Facebook page lang po yan ha. Yung iba, kayo naman, kinukuha nyo na nga yung video ko, ginagaya nyo pa yung pangalan ko. Grabe naman kayo. Alam nyo kaming mga Banateros, ako at saka si Banat Bay, hindi kami nagka-copyright ng aming mga content. Pero pag kinuha nyo naman yung mga videos namin, huwag nyo nang gayahin naman yung pangalan namin, kayo naman Walang iya, gagamitin nyo yung video namin, tapos pag may demanda kami lang, kayo nakakalusot, tapos kumikita kayo talaga ha. Patas naman laban. Ano naman, kunin nyo yung video namin, okay lang yan, gusto naman natin na kumalat yan, pero gamitin nyo na yung mga identity nyo, kung sino kayo, ilagay nyo na yung mga pangalan nyo sa mga pages ninyo. Huwag nyo nang gamitin Boss Dada, hindi ka naman si Boss Dada Kinukuha mo yung video ni Boss Dada, pero hindi ko si Boss Dada. Okay man lang sa akin, gamitin mo yung video ko. Basta wag nyo lang i-chap-chapin. Okay lang chap-chapin para sa mga reels ninyo. Kasi makukulit naman talaga yung mga komentaryo natin inaanyayahan ko kayo na gamitin nyo yung mga yan sa makabuluhan na bagay. Kung makikita kayo para pag ginamit nyo yan, okay man lang din. Ako yung nagpapakahirap mag-isip. Ako yung nadidimanda. Ilagay nyo na yung mga pangalan nyo kung sino kayo para at least alam nila na hindi ko page yan. Kayo talaga. Baka mamaya nang nagsosolicit pa kayo wag nyo nang gagawin yan. Pakinabangan nyo na lang yung mga content namin, pagkakitaan nyo. Pero pinakamaganda sa lahat, kung halimbawa ikaw si Procopio, ilagay mo doon Procopio page. Tapos video ko yung mga ginagamit mo. Okay lang yan, walang problema. Hindi kami madamot, para sa lahat yan. Serbisyo publiko itong ginagawa ng Banateros para sa ating lahat yan, ha? Hati-hati tayo, ha? Gamitin niyo yung aming mga videos, tapos basta wag nyo lang lokohin, ha? Okay lang, pagkakitaan nyo, makatulong man lang kami sa inyo, okay lang yan. May YouTube channel tayo, dadalawa lang din yung YouTube channel natin, ha? Boss Dada TV at yung Boss Dada 2.0. Maraming mga vloggers ang gumagamit ng mga natin, ng mga pinag-uusapan natin dito, kino-content nila. Yung iba binabash, okay lang yun, wala na tayong pakialam. Pero yung mga gumagamit ng mga videos natin dito, basta wag nyo, gamitin nyo sa makabuluhan, ha? Kung nakakatulong sa inyong advokasya itong mga content ko, gamitin nyo lang, ha? Pero wag kayong mang-i-scam, ha? Gamit yung mga video ko, ha? Para sa atin lahat, ikalat nyo, i-like, i-share, subscribe nyo, okay lang yan. Hindi kami katulad ng iba na madadamot, lalagyan nila ng mga lalagyan nila ng mga copyright. Kami walang ganon. Gamitin niyo yan. Yun ang gusto natin, kumalat. Kasi nga gusto natin may makarinig nitong ating pinag-uusapan dito, yung mga hindi pa nakakapagdesisyon, yung mga nabudol, yung mga nabubudol pa na mainstream media, gusto natin makarating to sa kanila. Maraming salamat sa inyong paggamit, tiwala na ginagamit niyo itong ating mga vlogs para sa inyong mga pages. But I suggest kasi kapag hindi totoong kayo yung page na yan, halimbawa, Boss Dada din ginamit nyo pero hindi sa akin yan, naglulukohan tayo niyan. Maganda para makita nila
iba yung ano, halimbawa, yan nga, si Procopio, si Kengkoy, ganun. O, yung mga mukha ninyo ilabas ninyo, yung mga pages ninyo, ha? Dalawa lang po ang Facebook page ko. Boss Dada TV, Boss Dada, dalawang Boss Dada lang yan. Yung isang Boss Dada, yan, yung merong parang si Mr. Clean na naka-cross hands. At saka yung isa, yung kasama si VP Sara sa kanyang profile picture. Ha, yun lang po. Pero okay lang yan. Masaya ako na nakikita ko na marami na mga gumagamit, tinatag pa ako. Maraming salamat sa inyong tiwala. Huwag kayong mag-alala, hindi tayo hihinto. Kahit gaano karami ang mga demanda natin, gaano karaming death threats natin, kahit gaano karaming mga bashers natin, wala tayong pakialam. Basta ang importante, laban lang tayo, dire-diretso lang tayo hanggang sa makamit natin yung totoong tagumpay ng Pilipinas. Ano yung totoong tagumpay? Si VP Sara. O, at wag na natin patagalin. Napakaganda ng ngayong araw na ito dahil ewan ko lang ha kung tama ba yung timing nito, pero nag-message sa akin kanina yung aking kaibigan idol na si attorney si attorney Torion. Oh, nagano siya kanina, nag-ano siya sa akin kanina, nag-message. At minessage niya ito sa akin kanina, itong pagpapasa nila ng certiorari motion or temporary restraining order diyan sa ginaganap na paglilitis, yung pag-iimbestiga kung ano man ang tawag ng mga ugok ng mga congressman. Diyan sa sa kaso ni VP Sara, yung impeachment. Ano yan? Sila Jimmy Bondoc, sila Attorney Vic Rodriguez, sila Torion, si Attorney Delgra, nagano sila ng certiorari. Kung matatandaan ninyo, yung kanilang yung amin yun yung certiorari last year na i-file ni Attorney Torion, ang niyan, ang petitioners niyan kasama ako, si Coach Oli at saka si Banat Bay. Kami ang petitioners, nag-file kami ng certiorari sa Supreme Court last year. Yun kaya nanalo. Yung aming petisyon na yun yung dinesisyonan ng Korte Suprema, kaya hindi natuloy yung impeachment ni VP Sara diyan sa Senado dahil may katarantaduhang ginawa yung mga taga-Kongreso. And parehas din si Attorney Torion, si Attorney Delgra, nadagdagan lang ng iba pang mga abogado, si Jimmy Bondoc, sila Vic Rodriguez. Hindi na kami kasama. Sila na mismo yung mga petitioners, yung ibang mga abogado yung mga petitioners para questionin ulit yung constitutionality nitong impeachment ni VP Sara. At ito po yung balita dyan mga bossing. Again, bago ko pala i-play to, gusto kong ipaintindi sa inyo. Bakit importante itong final na temporary restraining order, TRO, certiorari, nito ni Attorney Torion at nila Jimmy Bondoc, nila Attorney Vic Rodriguez. Importante ito para sa atin. Bakit? Kasi mga bossing, ang issue ng Bayang Pilipinas, bukod dito sa kinakaharap natin at kakaharapin pa natin na mga issue dito sa langis, sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, paghihirap natin, bukod dito mga bossing, sabi ko sa inyo, marami sanang pera ang Pilipinas. Napakarami sanang pera ng Pilipinas. Nagsimula lang naman yung problema ng Pilipinas nung sinimulan ng i-expose ni Pangulong Duterte at ni VP Sara Duterte itong kabulastugan ng mga taga-Kongres at ng Malacanang at ng magpinsang si si Romualdez at saka yan si Bongbong Marcos. Nung nagsimula na si Pangulong Duterte at si Inday, doon na nagsimulang nagkaleche-leche ang pamilyang Duterte at doon na rin nagsimulang nagkaleche-leche ang bayang Pilipinas. Bakit? Nalaman na natin kung gaano kalaki yung ninanakaw nila sa kaban ng bayan, sa flood control projects, sa lahat ng mga proyekto sa Pilipinas. Tingnan mo, nabisto pa ngayon na pati dito sa gasolina, tinatarantado tayo ng mga yan. Pag-uusapan natin yan memya. Pero yun nga ang sinasabi natin, napaka-importante kasi ito ang ginagawa nitong mga kurakot sa gobyerno, partikular yung mga taga-Congress at sabi nga nung 18 Marines, etong mga nandiyan sa Committee on Justice na yan, karamihan sa kanila, if not all, or ilan sa kanila, if not all, nakatanggap ng mali-malitang pera at napangakuan ng for later release, yung pirma para sa impeachment ni VP Sara nung nakaraang taon. Nagkaroon din ng impeachment kay Pangulong Marcos pero nakikita mo ang lumusot lang, hindi nila tinanggap yung impeachment na kino-complain nila Mike Defensor. Tinabla nila yun pero yung iba tinanggap nila. Kaya nila tinanggap yung iba kasi nga madidismiss yan kalaunan at pag na-dismiss yan, wala na, isang taon na hindi mo pwedeng makasuhan itong adik di umano na presidente natin. Sabi ni Amy Marcos, hindi ako nagsabi nun. So ngayon mga bossing, ngayon na, pagdating kay Inday Sara, walang kagatol-gatol, walang kaebidensya. Pare-parehas lang din naman yung ibinibintang sa kanya pero tumawid sa pangalawa, pangatlong level yung impeachment ni VP Sara. So doon pa lang nakikita mo na katarantaduhan na talaga. Kabobohan na talaga. Yung kay Pangulong Marcos hindi tumuloy. Pero yung kay Inday Sara tumuloy. Diyan pa lang malalaman mo na talagang tinatrabaho lang si Inday Sara. Ang gusto nilang mangyari mga bossing,
si Inday Sara hindi maupo or hindi manalo sa 2028. Kaya nga, grabe yung Facebook page ko. Sabi ko sa iyo ang algorithm ko ng Facebook page ko, media, at saka mga pro Duterte. Wala akong fina-follow ng mga anti-Duterte. Yan, sila Palsis, yung malhabang babang pangit na babaeng bobo. At kung sino-sino pa, kahit si Claire Castro, hindi ko yan fina-follow sa social media. Ang fina-follow ko lang yung mga pro Duterte. Kasi doon may matututunan ka eh. Sa mga yan kasi tinry ko na may follow yung mga ulol na yan, wala talaga ako matutunan eh. Yan ang sinabi kasi sa kabiling-bilinan sa akin ni Banat Bay. Nada, you should also watch yung mga kabilang vloggers para maintindihan mo kung ano yung nila, kung ano yung argumento nila, para makita mo kung ano ba yung punto nila. Wala silang punto eh. Wala silang punto. Bakit? Bakit ako, noong una nakikinig ako sa kanila, pero wala talaga. Ang tatanga eh. Ang bobobo, ang tatanga, tas pare-parehas ng sinasabi. Yung sinasabi nito, yung din ang sinasabi niyan, yung din ang sinasabi niyan. So na-realize ko, putang ina, mga bayad ito. So mga bayad na propagandista ito, ba't ko pa sila papanoorin? Hindi ba? Pare-parehas lang naman yung script nila. Kailangan mo lang i-follow yung isa eh. Kasi pag finallow mo yung isa, yung 100, yun na yung sinasabi nung isa eh. Wala silang kanya-kanyang mga opinion. Wala silang kanya-kanyang diskarte. Pare-parehas sila ng sinasabi. Pare-parehas sila ng topic, pare-parehas ng angulo, puros mga tanga. So sabi ko, I'll just follow one. And the others, hindi ko na panonoorin kasi magsasayang ako ng oras. Halata mong bayaran eh. Bakit ako nagpa-follow sa mga Duterte supporter? Because ako alam ko sa sarili ko hindi naman sa Banat Bay, ang laking na yan. Napakalaking vlogger na yan. Ako, sinasabi rin naman ng iba, I don't consider myself as isang eksplosibo, malaki at importanteng vlogger. Pero may boses ako. Never kaming inalok, never kaming nagkaroon ng kita whatsoever sa mga Duterte. Kahit na mamatay man buong pamilya natin, wala tayong natatanggap talaga ng mga ganyan. And proud na proud ako. So, kaya alam ko na kung si Banat Bay, ako, wala kaming offer. I'm pretty sure yung ibang mga kasamahan namin, wala din. I'm pretty sure yung ibang mga kasamahan namin, kaya sila naging mga Duterte vloggers, supporters, dahil maayos talaga ang mga Duterte. So, fina-follow ko sila, pinapanood ko sila, at tinitingnan ko kung yung aking bang basa sa sitwasyon, parehas ba nung kanilang basa. Oo, meron akong ibang atake, pero nakikita ko rin naman yung mga atake nila na very unique at genuine at organic. Yun yung pinakamaganda sa mga supporters ng mga Duterte. So, bakit ko nasabi yan? Ang fina-follow ko yan, wala akong fina-follow na iba. Media lang ang fina-follow ko. Mantakin mo yung aking wall, yung feed, yung news feed ko sa Facebook. Grabe. Puros mga individual, puros mga pages na pag nakita mo yung mga nagko-comment sa kanila, 5 lang yung kaibigan, 5 lang yung followers, puros anti-Sara Duterte yung kanilang mga propaganda. Puros yung Congress, si Luistro, si Inday Sara, pare-parehas eh. Si Inday Sara gusto ng bloodbath pero ayaw makipag-cooperate. Ang dami. As in, sabi ko, bakit ako nandito sa algorithm na to? Bakit ito ang lumalabas sa Facebook page ko? Ako, yung isang Facebook page ko, naka-shadow ban yun. Bakit naka-shadow ban yun? Bakit naka-shadow ban? Samantalang, ang mga followers ko naman, syempre, karamihan, parehas ko ng opinion. So, bakit ako nagkaka-violation? So, nakatutok yung meta, lahat ng mga malalakas na mga Duterte influencers, ibinababa nila, sina-shadow ban nila, tapos nilalagay nila, ino-offer nila sa mga feed ng lahat ng mga Duterte supporters yung pang-asar na mga post na mga bobo ng mga pages na yan. So, sabi ko, matindi talaga yung umiikot na pera para sirain si Inday Sara. Oo, kasi tinan mo ang mainstream media, ang hina-highlight, yung hindi pagpunta ni Inday Sara, hindi nila hina-highlight bakit hindi nagpunta si Inday Sara at bakit dapat hindi magpunta si Inday Sara. Kaya nga kahapon, pinlay ko yung kay Karen Davila na kine-question niya si Luistro patungkol sa ginagawa nila. Si Karen Davila lang yung nakita ko. Other media personalities, wala. Hindi nila sinusokol si Luistro. Kaya nga si Luistro, gulat na gulat siya bakit siya ginanon ni Karen Davila. Pero wala, lahat puros mga propaganda against Inday Sara. And nagulat ako dahil sa feed ko nga puro propaganda against Inday Sara. O sabi ko, pucha, talagang matindi, maraming perang umiikot just to discredit Inday Sara at sirain si Inday Sara. And pera natin yan. Ngayon mga bossing, itong impeachment na ito, importante itong final na TRO and certiorari nila Attorney Torion, importante yan kasi future ng Pilipinas ang nakasalalay dyan mga bossing. Bakit ko sinabing future ng Pilipinas? If Inday Sara will be impeached, mga bossing, mababawasan tayo ng 6 na taon na may mabuting magsiservisyo para sa bayang Pilipinas. So that's 6 years ng natin. Okay, let's say for example, na-impeach si VP Sara. Pero sa galit ng taong bayan, nanalo
yung itinaas niya ang kamay, let's say for example, kapatid niya, si Mayor Baste, nanalo. So that's 6 years. After ni Baste, sino? Imbis na sana, Inday Sara, tapos nape-prepare ni Baste yung sarili niya, isa pang presidente na kaparehas ng mga Duterte, and then kapag hinog na yung kumparing Bastico, siya na yung magiging presidente. So imagine, yung 6, 12, 18 years na maayos na presidente yung nandito sa Pilipinas. Kasi ang sabi ni Inday Sara, it takes 30 years para maayos ang lahat ng to. Well, masyadong mahaba yun. Feeling ko nga, 6 years lang or 3 years, kayang-kayang ayusin to basta zero corruption eh. Pinapangako yan ni Pastor Apollo Kibuloy, kung ako lang ang leader eh. Sabi niya, 3 years, bigyan mo akong 3 years ng pera ng lahat ng pera ng Pilipinas, kayang ayusin yung Pilipinas ng 6 years basta wala lang talagang corruption at mapupunta sa serbisyo lahat eh. Oo, pero ang sinasabi ni Inday Sara is ayaw naman kayong bigyan ni Inday Sara nung katulad nung ginawa ni Pangulong Duterte nung nakaraan. Bigyan ko kayo ng 6 months matatapos ko yung war on drugs. Tapos hindi niya natapos in 6 months, remember? And yun na yung binabato sa kanya ng ibinabato. So ayaw ni Inday Sara na ma-miscalculate yung i-water down yung issue na kinakaharap natin kasi sobrang lalim nito. We are talking about corruption, 50 years old na corruption, mga bossing. Oo, 50 years old na yung corruption na yan. So, kailangan mo talaga ng mahabang panahon. Kailangan mo talaga ng mahabang panahon para maayos mo hindi lang yung politika sa Pilipinas kundi pati yung mindset ng mga Pilipino. Hindi yan kayang i-flip ng ng 3 taon o 6 na taon or whatsoever. Kasi maganda na yung sinimulan ni Pangulong Duterte eh. Maganda na yung sinimulan ni Pangulong Duterte. Pero nakita mo, yung sinimulan ni Pangulong Duterte naputol. Hindi tumuloy. Bakit? Yan yung sinasabi ni Inday Sara. Nakaya sa 6 na taon. Kaya lang, kung hindi itutuloy, wala rin mangyayari. Back to zero. Ganun din na mangyayari sa atin. So future na ng bayan natin ang pinag-uusapan dito because aalisin nila yung 6 years na posibleng umupo si Inday Sara dito at habulin lahat ng mga magnanakaw na nagnakaw sa bayang Pilipinas bago siya. So yun yung gusto nilang mangyari, mawala si Inday Sara. So kailangan labanan natin yung propaganda, labanan natin yung mga nakikita natin sa newsfeed natin na naninira kay Inday Sara. Kasi hodang makancel yung ating mga pages, yung ating mga personal Facebook page, gumawa kayo ulit ng bago. Huwag kayong matakot sa violation. Labanan natin mga bossing kasi sila may pera. May pera galing sa flood control yung umiikot para sirain si Inday Sara. Tayo organic eh. Ipakita natin na mas malakas ang boses ng totoong mga Pilipino nagmamahal sa bayang Pilipinas. Tayo magpapaano. So importante to because kung hindi kung may impeach si BP Sara, hindi na siya tatakbo hindi na siya pwedeng tumakbo kasi may perpetual disqualification yan. Hindi na siya pwedeng makatakbo sa kahit na anong posisyon sa gobyerno. Napakalaking sayang mga bossing, napakalaking sayang kasi magaling si Inday Sara eh, matino si Inday Sara eh, may puso si Inday Sara at alam ni Inday Sara kung papaano itatakel itong problema ng bayang Pilipinas. Alam niya kung papaano ipiprepare yung Pilipinas para sa susunod na mga henerasyon ng mga maglilingkod sa Pilipinas. So wag natin hayaan na sirain ng Congress, sirain ni Trillanes, ni De Lima, ni Jokno at nung baklang nakangiwi, wag nating hayaan na sirain nila itong bayang Pilipinas because again, si Inday Sara yung pag-asa natin. Kung hindi uupo si Inday Sara sa 2028, kung ibang tao ang uupo sa 2028, baka hindi yung potensyal na maituloy lahat ng mga programa ni Pangulong Duterte, baka hindi na talaga maituloy. So kailangan talaga natin na mailagay si Inday Sara dito. Kaya gawin natin ang lahat ng ating mga makakaya sa personal nating kapasidad para labanan itong ginagawa nila kay BP Sara. Okay ba yon? Napahaba na naman yung ko. Hindi, I'm very passionate mga bossing. Sabi ko nga sa inyo, I'm not getting anything from this. Ang nakukuha ko lang dito is ito, nagkakapangalan ako. Ang nakukuha ko lang dito is nare-recognize ako, nare-recognize nyo ako, napapasalamatan ako ng mga pinagtatanggol natin ng mga Duterte. Nagkakaroon kami ng relasyon. Pero sabi ko nga sa inyo, demanda, death threat, is it worth it? Ayaw ko dumating yung panahon na, alam mo yun, nakulong ako dahil sa pinaggagawa ko na to or napatay ako dahil sa pinaggagawa ko na to. Tapos, walang nangyari. Ayaw kong mangyari. Yung gusto ko na anuman ang mangyari sa akin, anuman ang mangyari sa aming banateros, makulong man kami sa mga kasong ginagawa para sa amin o madisgrasya man kami dahil dito sa pagsasalita namin. Gusto namin maayos yung bayang Pilipinas. Si Inday Sara, makaupong presidente. Para sa Pilipinas, para na sa Pilipinas yan mga bossing. Sabi ko nga sa inyo, napakahirap ng buhay ngayong, grabe. Sobrang hirap ng buhay. And hindi ko sinasabi na si Inday ang kasagutan sa kahirapan. Pero alam ko na magsisilbi si Inday Sara sa atin ng malinis, ng buong puso, ng lahat ng kanyang makakaya at hindi niya tayo nanakawan katulad ng administrasyon na to. So pakinggan natin itong demanda ni Atty. Torion. Umabot na sa Korte Suprema ang impeachment ni VP Sara. Pinawawalang bisa ng ilang abogado ang naging pagdinig sa Kamara dahil labag daw ito sa konstitusyon. Narito ang agenda report ni Joan Manalo.
Formal na hinamo ng mga abogadong taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang ongoing impeachment proceedings sa House Committee on Justice. Nagsumite sina Attorney Israelito Torion, Attorney Resi Angeli Rizada Nolasco, Attorney Raul Lambino, Attorney Vic Rodriguez at 6 pa mga taga-suporta ni VP Sara ng petition for certiorari and prohibition with a prayer for a temporary restraining order sa Korte Suprema para questionin ang mga ginawang hakbang ng House Justice Committee tulad na lang ng pag-i-issue ng subpoena sa Office of the Ombudsman at National Bureau of Investigation para maglabas ng mga dokumentong makatutulong sa impeachment proceedings. Kabilang na nga rito ang SALN ni VP Sara at NBI records ng mga umano'y pagbabanta ng bise laban sa first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. The core finds the challenge is simple but serious. The House Committee on Justice conduct the strict threshold discipline required by the Constitution and by the House rules on impeachment. It allowed the third and fourth impeachment complaints to survive despite defects in form and substance, and then attempted to cure those defects through a subpoena-driven. Again defective. In form and substance. Maybe in form, pwedeng hindi yan depektibo. Pero in substance, depektibo yan. Bakit? Kasi, ginamit nila dito sa kanilang, sa kanilang pleadings, yung impeachment manner ng Justice Committee doon sa pag-dinig or pag-review noong impeachment complaint kay Bongbong Marcos. Napakabilis nilang dinismiss yun. Napakabilis nilang dinismiss. Pero dito kay Inday Sara, wala silang ebidensya. Wala silang ebidensya doon kay Bongbong Marcos Hindi sila nagsubpina ng kahit na anong mga dokumento. Wala silang sinubpina. Basta dinismiss nila outright. Itong kay Inday Sara, sufficient na siya in substance and sufficient na siya in grounds. Pero nagsusubpina pa sila. Paano yun? Ba't ganun? Sabi ko nga sa inyo, okay lang naman. Kung halimbawa dumaan sa proseso yung kay BBM, kung ano yung ginagawa kay BBM, ginagawa rin kay Inday Sara, kung parehas yung kanilang pagtrato sa kaso ni Pangulong Marcos, ganun din yung ginagawa nila kay Inday Sara, okay lang. Na sufficient in form and substance yung kay Bongbong Marcos, dinala sa plenaryo, botohan dyan, na laglag, hindi nag-push through, okay lang. Si Inday Sara, ganun din, pumunta sa plenaryo, pinagbotohan dahil sa politika, dahil alam naman na talaga natin na politika yan, dumiretso yan sa Senado. Okay lang din sana yun. Okay lang kasi at least yung kay Bongbong, alam natin na yung Committee on Justice, ginawa nila yung kanilang trabaho. May reklamo, may ebidensya, sapat yung reklamo, nangyayari naman talaga sa paligid, bigyan na natin yung desisyon sa plenaryo. Ganun sana, hindi dinismiss nila outright. Sinibak nila pinatay nila kagad outright Tapos pagdating kay Inday Sara, may mga ganitong scrutinization. Pagdating kay Inday Sara, kailangan pang magkaroon ng investigasyon, kailangan pang magkaroon ng mini trial, kailangan pang magsubpina ng mga kung ano-ano, trabaho ng korte yun. So doon pa lang, dito pa lang sa ginagawa. Kaya nga ito ang tanong ko tama ba yung timing o sana inantay pa natin na ang Congress mag-commit pa ng mistake. Kasi baka kung inantay natin na nagko-commit sila ng mistake and itong mga taga-Supreme Court ay nakikita naman yung mga mistakes na kino-commit nila, baka mas malakas itong temporary restraining order, itong certiorari, itong pag-question natin sa constitutionality nitong ginagawang pagtrato sa kaso ni VP Sara. But then again, sabi ko nga sa inyo, ito'y akin lang. Sa kanila naman, matatalino yung mga yan, magagaling yan mga yan. Si Acosta, yung babaeng naka-green. Kasama rin namin yan last year doon sa aming reklamo sa Supreme Court. Reklamo namin kung bakit si Inday Sara hindi nagkaroon ng impeachment noong 2025 yung nakaraang 19th Congress dahil yun sa TRO. And ngayon, sana two wins in a row. Sana makuha ni Attorney Torion. So sana tama yung timing and sana mabilis na aksyonan ito ng Supreme Court. So yun yung nakikita ni Torion na butas dito na yung ginawa nila kay Inday Sara, yung standards na ginawa nila sa pagdidismiss ng kaso ni Bongbong, iba sa standards na ginagamit nila dito sa kaso ni Inday Sara. So parang lumalabas, parang sinasabi ni Torion na bias at halatang halata. Hindi pa ba halata? Hindi pa ba halata? Mismong mga taga-Justice Committee, members ng Justice Committee ang nag-e-endorso ng mga impeachment complaint kay VP Sara. Sila mismo yung magdidesisyon tapos sila mismo yung nagko-complaint. Dapat nag-a-abstain yan mga yan Hindi ba conflict of interest yan para sa akin hindi ba? Lugi-lugi. Potentially processed. Nilinaw ng mga petitioner na hindi sila naghahain ng petisyon para absueltuhin sa pananagutan si VP Sara. It is about
that accountability remains constitutional. Impeachment is a grave constitutional process. It is not a political free-for-all process. It is not a mechanism that may be stretched, improvised, or weaponized, depending on the identity of the respondent. Kaya hinihiling ng mga petitioner sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang mga naging aksyon ng komite at pigilan na ang mga susunod pang pagdinig. Nararapat lamang daw umusad ang impeachment kung may sapat na batayan ito at sa pamamagitan ng prosesong pinagtitibay ng saligang batas. Para sa agenda, Yon. So thank you very much, Atty. Torion, sa iyong effort. Thank you. Alam nyo, walang bayad na naman to. Oo. Nung nag-file kami last, okay, sige, aminin na namin. Nung nag-file kami last ng TRO, certiorari, dito sa impeachment kay VP Sara, si Atty. Torion, pero it was in the guidance of Pastor Apollo Kibuloy. Salamat talaga, Pastor Apollo Kibuloy, for that, kasi hindi na-impeach si VP Sara nitong 19th Congress. And ngayon, again, initiative na naman ito ni Atty. Torion. Initiative na naman ito ni Atty. Torion. Nagpakapuyat na naman si Atty. Torion dito. Ginamit na naman niya yung kanyang bandwidth, yung oras ng kanyang mga ng mga paralegal niya para dito sa malupit na argumento na to. And libre na naman ito. Ginagawa ito ni Atty. Torion para sa bayang Pilipinas. Because again, sabi ko nga sa inyo hindi si Inday Sara ang last hope natin. Pero alam ko na magsisimula kay Inday Sara yung future ng magandang Pilipinas. Magsisimula kay Inday. Kasi nadala na tayo kay Bongbong Marcos. Pagkatapos ni Pangulong Duterte, akala natin itutuloy ni Bongbong. Wala pala talaga. Wala pala talaga na mga politiko ang loyal. Wala pala talaga. Kung meron man dito sa Pilipinas na talagang alam natin na magsisilbi sa bayang Pilipinas, magbibigay ng kanilang buong buhay, buong puso, kahit anong mangyari, mga Duterte talaga yan. So, if it's not Inday Sara, I don't think ma-achieve natin yung pangarap nating Pilipinas in the future. Si Inday Sara is not our last hope, but Inday Sara is the start ng magandang pag-asa para sa Pilipinas. So let us all fight for Inday Sara. Oh, let us all fight for her. Oh, kasi ang pinag-uusapan na natin dito yung future na ng mga kabataan, yung future na natin. So labanan natin 'yan. Tingnan natin yung napakaganda ng paliwanag dito ni Trixie Cruz Angeles. Dahil si Trixie Cruz Angeles, alam naman natin, nagtrabaho din yan sa gobyerno, nagtrabaho yan sa Marcos administration, and matinong tao ito pagdating talaga sa pagbibigay ng kanyang opinion, legal opinion tungkol sa mga bagay-bagay. Pakinggan natin yung interview sa kanya ng SMNI. Nagdalo ng Vice Presidente dyan nga sa ginagawang deliberasyon ng House Committee on Justice. Attorney, batay ba sa ating konstitusyon o itong sa House Rules, talaga bang mandatory na dumalo itong Vice Presidente o yung respondent doon po sa isang pagdinig? Actually, madiin yung sinasabi ng Vice Presidente at kanyang legal team na wala namang patakaran, walang rule na nagsasabi na kailangan dumalo ang respondent. Pag binasa nyo naman, tama naman din sila, nasa bagong rules ng 19th Congress on impeachment na wala nakalagay doon na nire-require yung attendance ng respondent. Kung kaya't hindi rin pumunta si Vice. But at the same time, meron din silang question tungkol doon sa pag-execute ng Committee on Justice ng kanilang evaluation sa sufficiency in form, substance, and grounds at dun sa kanilang paraan para maghanap ng probable cause dahil yung pag-execute nga nila, ang interpretation nila ay parang mag-conduct nga ng tila mini trial. So, kung dadating si Vice Presidente, it is as though ina-approve niya yon o nakikisama siya doon sa interpretation nila na ang depensa naman. Ang ganda nung paliwanag ni Atty. Trixie doon na kung si Inday Sara inimbitahan ng Congress, dumalo siya. Tapos illegal o questionable yung hakbangin na yon ng Congress at dumalo siya. Kinonsinti niya yung Kongreso. Ang galing. Ang galing nun So hindi talaga dapat umatin si Inday. Kasi nga, kung illegal itong pagkakandak ng mini trial ng Kongreso, tapos ikaw bilang alagad ng batas si Inday Sara, bukod sa Vice Presidente siya ay lawyer. So bukod sa ikay alagad ng batas, alam mo ang batas, pero pumunta ka doon, nag-participate ka sa isang illegal na aktibidad, damay ka. Ang ganda ng paliwanag, hindi ba? So tama ba si Inday Sara na pumunta dyan o hindi? Tama na hindi siya pumunta dyan because parang kinonsinti mo yung katarantaduhan na ginagawa ng mga congressman.
sabi Galing. na unconstitutional yun. So pag dumalo siya, parang affirmation ng interpretation ng Committee on Justice sa kanilang role dito sa impeachment. Opo. Sabi pa nga ng House Committee on Justice Chairperson na si Congresswoman Jervil Luistro, attorney, na maituturing o maaring maituturing na culpable violation of the Constitution. Itong hindi nga pakikilahok ng Vice Presidente dyan po sa deliberasyon ng impeachment complaints. Sang-ayon ho ba kayo dito sa ganitong interpretasyon? No, of course not. Walang nakalagay doon sa sa ligang batas na may obligasyon siya na umattend. So, kung gusto If there is, kung meron sa saligang batas na obligasyon si Inday Sara na umattend, sinight na sana nila yung batas na yon. Pero wala eh. Ang sinight ni Luistro, yung personal na opinion ni Justice Tiham. Personal na opinion. Hindi yun batas. Hindi yun batas. Opinion lang yun. Tapos generic yung sinasabi nila na due process, kung ayaw mong warap, kailangan maliwanagan ng taong bayan, matagal nang hinihiling ng taong bayan. Tinan mo, sinabi ni Luistro na ako'y sa distrito ko sa Batangas, sinusuportahan ng mga kadistrito ko yung impeachment proceeding. Oo, doon mismo sa post niya, ang daming nagsipag-comment doon na, huy, tumigil ka. Oo, congresswoman ka namin pero hindi mo kami pwedeng i-represent pagdating sa sa opinion namin na political. Maaaring pinili ka namin para maging congressman dito para sa development ng lugar natin, pero hindi lahat ng iniisip mo at ginagawa mo pabor kami. Pagdating dito sa impeachment ni VP Sara, ang daming nag-comment sa kanya, taga Lubo ako. Taga dito ako sa Batangas na ito, distrito mo. Hindi kami sumusuporta sa iyo. Hindi kami sumusuporta sa impeachment nyo. Sinuportahan ka dito, binoto ka dito ng Batangas, hindi para sa impeachment ni Inday. Binoto ka dito sa Batangas para sa development ng Batangas. Hindi para sa impeachment ni Inday, tumahimik ka. Pahiyang-pahiya siya doon, mga boss. So sana nila, nag-file sana sila ng nag-finding of contempt dito kay Vice. Pero at the same time, wala din sa rules yun. So yung sinasabi nila na violation ng Constitution dyan, wala naman nakalagay sa Constitution na kailangan yan dumalo. Siguro dapat, ang ginawa na lang nila itinuloy nila, o di sige, may finding na lang of probable cause, hindi siya nagpipresenta ng ebidensya. So pwede silang magdesisyon base doon sa kung ano yung nasa harap nila, kung ano yung nakikita nila, katulad nitong yung answer, yung complaint affidavit, yung attachments. Di ba yan yung sinasabi ko na failure ng inaakusahan na sumagot sa preliminary investigation o sa finding of probable cause, kung yung ebidensya na meron etong mga nag-aakusa, diyan na tayo magsisimula. Kung ano yung hawak nila, yan mismo yung dadalin natin sa plenaryo. Yan mismo yung dadalin doon sa impeachment court kung may impeach si VP Sara dyan. Pero, ang problema kasi, hindi iba eh. Ang problema, alam nila na walang hawak na ebidensya itong mga nag-aakusa kay Inday Sara. Puro talk shit lang. Kaya, nagsusumpi na sila ng mga kung ano-anong bagay para lumakas pa yung kaso nila, which hindi yun trabaho ng Justice Committee. So, malinaw yung sinasabi ni na kung ano lang sana, 'di ba? Binigay kong sinight kong example, yung sa anak ni Boying Rimulya. Merong ang PIDEA, meron silang ebidensya laban sa anak ni Boying Rimulya, yun yung ipiniresenta nila sa piskalya. Hindi nagbigay sumagot yung depensa, yung team ni anak ni Boying Rimulya nung nahulihan ng droga. Hindi na sila sumagot doon sa sa finding of probable cause o doon sa piskalya. Umakyat ng korte yun, automatic. Pag akyat ng korte, doon nalaman yung technical. Yung mga pagkukulang ng PIDEA, yung ebidensya, hindi nila nahawakan ng tama, napunta sa mga lugar kung saan hindi dapat napunta at hindi na monitor. Tapos, technical, na-acquit yung anak ni Boying Rimulya. Automatic, umakyat yun sa korte dahil hindi sumagot yung depensa ng anak ni Boying Rimulya. Ganun din kay Inday. Dapat, umakyat na yan sa plenaryo, dinisisyonan na yan dyan, i-impeach na dyan sa korte, dinala na dun sa Senado, yun ang proseso. Hindi na nga sumagot eh. Hindi na sumasagot. Bakit ayaw nyo pang iakyat? Kasi nga, wala kayong ebidensya. Wala kayong ebidensya, kaya hindi nyo pa yan binabato sa Senado. Ngayon sasabihin nyo, binato na nga namin yan sa Senado nung nakaraan eh. Kaya nyo binato yan sa Senado nung nakaraan kahit wala kayong ebidensya. Kasi alam nyo na majority ng mga senador kaalyado ni Bongbong. Ngayon, alam nyo na hindi kayo sigurado. Alam nyo na banas yung mga senador kay Tito Soto, kay Lacson. Alam nyo na ulul sila, gigil na gigil sila. Muntik na ngang magkaroon ng palitan ng liderato dyan sa Senado. So, hindi kayo solid sa Senado. Wala ng pera ngayon. Wala nang masyadong corruption ng 2026 para
ipangbayad ninyo sa mga politiko para dyan sa agenda nyo na si Inday Sara nakabantay tao sa 2026 budget Nakabantay ang tao kaya hindi kayo makapagnakaw masyado at paikutin para ma-impeach to si VP Sara, lalong-lalo na dyan sa Senado patay kayo ngayon. Kaya hindi nyo yan maibalik sa Senado. President Sara Duterte. Considered lang, di ba, nakalagay sa rules, considered controverted. Ibig sabihin, kahit hindi magbigay ng answer ang vice, dito, in this case, hindi nagbigay ng answer si Vice Presidente, merong effect at very specific sa rules nakalagay. Pero tignan niyo yung decision nila dun sa hindi pag-file ng answer. Hindi, binaliwala nila yung mga assertions na dun sa final ni Vice. Pero what they could have done was simply follow the rules at sabihin nila na sige, controverted na lang lahat. Hindi. Ang ginawa nila, parang tinanggap nila yung mga nasa complaint as though totoo lahat. Controverted nga, yun ang ibig sabihin nun, hindi mo pwedeng i-establish as a fact. So, sariling interpretations ng Committee on Justice, ng sarili nilang rules, taliwas. So, again, sila yung gumagawa ng effect nito. Pati yung decision na dapat ginagawa na nila on probable cause, hindi nila itinutuloy kasi muli, sila hindi sumusunod sa sarili nilang rules. At kung maalala po ninyo, attorney, itong si Congresswoman Luistro, sinabi pa niya na dapat yung Vice Presidente ang personal na humarap at magpresenta ng kanyang ebidensya. So hindi na pwede maging yung mga abogado o legal counsel ng pangalawang Pangulo, attorney, na humarap doon sa pagdinig. Ayun na nga isa pa yun. In theory, pwede yung mga lawyers, di ba? Walang dahil mayroon kang kinatawan na pinapunta. Pero kung kunwari, gusto nila na examinin si Vice President o yung respondent at hindi dumating, walang nakalagay doon ng compulsory processes. Hindi nakalagay doon na may finding of contempt kasi hindi naman siya resource person na pinapatawag in a House inquiry in aid of legislation. Kasi sa rules doon sa inquiry, pwede kang mag-find in contempt. Pero dito, sa sarili nilang rules sa impeachment, walang nakalagay doon na mako-contempt ka kapag hindi ka dumating. So, hindi ko alam. Ganun din sa NBI. Halimbawa ako, pinatawag ako ng NBI. Kahit hindi ako umattend sa NBI, hindi nila ako pwedeng ipakulong. Kasi NBI, wala naman akong nilabag na batas. Walang contempt powers ang NBI. Ganun po yun. Kaya nga sabi, nung nagpunta si Jack Argota doon, ba't ka nagpunta doon? Pinapunta ako baka ipakulong ako. Sabi niya, kapag di ako nagpunta, paano kayo ipapakulong? Wala namang contempt powers ang NBI. Meron silang investigative powers. Pwede sila mag-investiga, pwede sila mag-interview, pero kung hindi ka pumunta ron, hindi ka nila pwedeng ipakulong. Wala sa kapangyarihan nila yun. Ganon din dito sa Justice Committee ng Congress. Wala din silang contempt powers. Meron lang contempt powers kapag nag-iimbestiga sila o merong inquiry in aid of legislation. Gumagawa sila ng batas. Doon lang daw pwede. According dito kay Attorney Trixie, which is sabi ko nga sa inyo, napakatalino nito. Kung saan nila hinuhugot yung interpretations nila. Opo, yung sabi pa nga may tuturing na parang mini trial yung ginagawa ng Committee on Justice patungkol nga dito sa kaso ni VP Sara Duterte. Ang mas malala pa actually. So sinabi ni Congresswoman Luistro na ito they will conduct something like a mini trial. O di sige, pagdating sa hearing the other day, sinabi pa ni Congresswoman Luistro, ang interpretation ng ang ibig sabihin ng mini trial ay clarificatory questions lang. Kung clarificatory pala, bakit nagpapatawag sila ng documents? Bakit may mga issuance of subpoena duces tecum? Hindi yan clarificatory question. Ano yung ika-clarify mo? In fact, dun sa issuance ng mga subpoena duces tecum, kailangan in relation dun sa ika-clarify nila sa existent attachments. Hindi yung magpapasubpoena ka ng mga matters that are not contained in the not proven or not contained within the complaint. Kailangan Gets nyo. So kung ako, yung complainant, nag-complain ako, meron akong ebidensya, kung ano yung ebidensyang ipiniresenta ko, doon ka lang magbabase. Hindi ka magbabase sa wala sa mga hinahawakan nila.
Halimbawa, si Terry Redon, sinabi niya may nakaw na yaman ang mga Duterte. Dapat, dahil nga yung salin naman, ano naman yan, pwede naman yan i-request. Kahit publikong tao ka, pwede mong i-request yung salin na yan kasi public document yan. O di sana, nilagay niya doon sa kanyang reklamo, yung salin, ito, tapos merong in 16 years, 88 million. At sa 88 million na ito yung mga yun. O ito yung Ferrari, ito yung Lamborghini, ito yung helicopter, nakapangalan sa kanya. Pero hindi nakalagay sa salin niya. O dapat may ganun. Hindi. Nagpapasubpina sila. Pinasusubbina yung financial report ng law firm, financial report nung ice plant, financial report nung financial transactions nung restaurant na pag-aari nila mag-asawa. Kung ibig sabihin, wala siya noon kaya niya gustong makuha. Bakit ka nag-aakusa kung wala ka naman palang ebidensya, meron ka lang haka-haka? 'Di ba? Kung may haka-haka ka lang, hindi tatayo yan sa korte kasi kailangan yung haka-haka mo back up 'yon ng matibay na ebidensya, beyond reasonable doubt nga Walang kaduda-duda, dapat ganun paano yun? Kaya ka nagpapasubpina, wala ka nung mga dokumento na yun. Kung wala ka nung mga dokumento na yun, ba't ka nagsampa ng kaso? Bobo ka. Yung clarification will just make something already clear. Ano na naman inattach pag pursuant dun sa mga bank accounts niya So ngayon, magpapatawag sila ng records. Hindi clarificatory yan. Establishing palang a fact yan. Oo. So doon parang nagpapatunay itong na tama yung sinasabi ng Vice Presidente na fishing expedition, yung ginagawa ngayon ng Committee of Justice laban po sa kanyang kaso. Exactly. Kasi ganito yon. Ang trial means that you will test the facts. Kaya nire-require doon sa rules is a statement of ultimate facts. Ibig sabihin, sila ilalagay nila doon, sinasabi nila, ito ang totoo. She committed this or that. Yung commission, kunwari, of a crime o yung sinasabi na she violated the Constitution, conclusion yan. Ang facts, i-establish mo, sasabihin for example, she betrayed public trust in this manner. O, kunwari, she committed graft and corruption in this manner. So, ilalagay nila doon, ano yung act, ano yung violation. So, dito sa complaint affidavit, ang ginawa ng mga complainants ay naggawa sila ng assertion. Meaning, meron silang bintang, pero hindi nila in-establish yun as an ultimate fact. So, kung walang ultimate facts, anong sasagutin ng Vice President? Ano yung purpose ng kanyang pagpupunta? In fact, the whole thing collapses kasi dun pa lang sa ultimate facts hindi nila nagawa. So, may presumption in favor of innocence and in favor of the respondent dito. Baga, sinasabi din na yung strategy ngayon ng House Committee on Justice, kung strategy mong tawag noon, parang nangangalap talaga ng ebidensya laban dito kay Vice President. Oo. Exactly. Kasi diba, no person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So kasama dun sa sa due process na yun, yung pagpupresenta ng kanilang ebidensya. Tapos, depensa lang on the part of the respondent. Anong i-defend ng respondent? Hindi nga nagpapatunay yung kabila. So instead, ang ginagawa nila, nag-aakusa sila, tapos nagiging burden ngayon ng respondent na patunayan na inosente siya, samantalang wala naman na-establish yung kabila. Even worse, sa respondent sila kumukuha ng ebidensya para sa akusasyon nila. Very typical nung strategy nila. Sabihin nila, ikaw ginawa mo ito, bigyan nyo kaming ebidensya na hindi mo ginawa. So, di ba, kakaiba talaga yon. Pero kasi sa tingin po ninyo, attorney, sinusunod lamang ng Committee of Justice o ng Kamara yung naging desisyon ng Supreme Court na due process, magkaroon ng due process yung respondent, no, na mabigyan para hindi na maulit yung nangyari last time, di ba, na naibasura. Well, actually, hindi nila sinusunod kasi bahagi ng due process requirements ay sa fair judge. So, hindi lang yung bibigyan mo ng notice, mayroong procedure. Yung procedure, hindi dapat lip service yan. Dapat, titignan talaga nila yung existence of evidence, kikilatisin nila yung evidence na yun. So, kung hindi sila fair, and in this case, like I said, ginagawa pa nilang burden ng respondent na patunayan na wala siya kasalanan, hindi yan process. If there is a process, pero ni-railroad mo naman, that is not the process that is due according to the Constitution. So, mali pa rin.
Opo, bago ko ipasok kay partner attorney, so malinaw na yung saklaw lamang ng kapangyarihan ng House of Representatives, particular na po ng House Committee on Justice, ay i-affirm na kung may sufficiency, in form, substance, or grounds itong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte bago maiakyat doon sa Senado, which is yun po talaga ang proper venue para dito sa impeachment trial laban sa Vice Presidente. Well, sa totoo lang, itong sufficiency in form, substance, and grounds should be to exclusion of probable cause. Hindi siya kumbaga dapat may purpose ang lahat. Ang purpose ng House of Representatives, yung impeachment kasi, the term impeachment, ibig sabihin yan, may finding of probable cause at ifo-forward yung reklamo sa Senado. So, itong lahat ng kanilang rules ay dapat patungo papunta doon. Ano yung ibig sabihin ng probable cause? Ang probable cause means that a person has probably committed the offense. An offense has been probably committed and this person probably committed it using the standard of a reasonable man. So, dito, paanong gagawin ng reasonable man yung ganong klaseng conclusion kung dun pa lang sa statement of ultimate facts, walang facts. So, again, hindi nagagampanan ng House yung kanilang rule at walang process that is due according to the... Napakaganda, di ba? Alam nyo, sabi ko nga sa inyo Boss Dada, ilang araw mo na itong kinokontent, ilang araw mo nang pinapaliwanag sa amin yan. Pero dapat paulit-ulit nating maintindihan. Kung hindi pa malinaw, kailangan malinaw na malinaw. Para kapag meron kayong kakilala na tinanong kayo tungkol dito, alam nyo kung anong isasagot nyo, mapapahiya sila dahil wala silang alam. Oo, pero kapag ka, 'di ba, repetition, sabi nga nila di ba? Practice makes permanent. Hindi practice makes perfect. Practice makes permanent. Bakit? Magiging permanente yung nagiging na siyang parang muscle memory, parang ganyan. Oo, nagiging na siyang muscle memory. So kapag ka merong nagtanong sa iyo, dahil lagi mong naririnig yung paliwanag na 'yan, nagiging klaro sa iyo, araw-araw naririnig mo 'yan. Oh, parang na siya, parang na siyang dasal para sa iyo. So, pagka merong merong dilawan tae o kinumpronta ka ng loyalistang bobo na nakikinig lang sila sa mainstream media, nakikinig lang sila sa mga news bites, doon sa mga news clips at yung mga status ng mga bobong mga sinusuportahan nila. Meron kayong paliwanag sa kanila na malalim, na ito yung ipapaintindi nyo sa kanila. Mapapahiya sila, baka makumbinsin nyo pa sila, hindi ba? Kaya kailangan paulit-ulit natin tong gawin, paulit-ulit natin tong sabihin sa bawat isa para mas maintindihan natin, para pag dumating yung panahon na nasa laban tayo, meron tayong kainuman, 2 tanga, o alam natin kung paano natin ipapaliwanag sa kanila with matching analogy pa yan. O di ba? Napakaraming problema ng Pilipinas Napakaraming problema ng Pilipinas, mga bossing. Tapos ang inaatupag nila, impeachment, Diyos mio. O eto, ano ba yung mga kinakaharap natin na mga issues ngayon? O Diyos ko, bukod kay VP Sara, marami. Sabi ko nga sa inyo, kailangan natin protektahan si VP Sara, pero kailangan maging ready tayo sa mga nangyayari sa bayan dahil walang hiya. Sobrang loko-loko na talaga ng abnormal yung yung sitwasyon natin ngayon. No? Balikan natin yung mga sagot ng petroleum company patungkol dito sa kanilang pagtataas. Ano yung issue dito? Ang issue dito, yung gasolina, binili nila. Halimbawa, ito 1 buwan yung ating stock. 1 linggo, dito sa pagbili natin ng stock, binili natin ng mura. Tapos biglang nagkaroon ng pagtaas, biglang tumaas. So dapat mayroon tayong proteksyon na 1 buwan. Kung ang stock natin 1 buwan, dapat may proteksyon tayo sa pagtaas ng presyo ng gasolina sa loob ng 1 buwan. Di ba? Dapat ganon. Pero dito sa nangyari ngayon, 2 weeks pa lang, tumaas na ng 100+% yung gasolina. Tama ba yun o mali? Yun yung ini-expose ng mga senador natin. May magagawa ang gobyerno? Sabi nila, wala. Dahil sa Oil Deregulation Law. Dahil sa Oil Deregulation Law, nakalagay doon na walang control ang gobyerno o nakabase yung presyo ng mga produkto netong mga private companies na ito. Nakabase yan saan? Yung tawag dito, kung magkano yung presyo sa pandaigdigang merkado. So kung ako si Shell, sinabi ko itaas yan. Ang gobyerno may magagawa? Wala. Walang magagawa ang gobyerno kasi nga nasa batas. Di ba? Kaya ba nilang ibendalo? Sabi ni Tulpo, minsan pwede ka daw magbendalo.
Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, paminsan-minsan, dapat parang ruler daw yan, na binabalubaluktot mo. Oo. Bakit ngayon hindi nyo mabendalo? Buhay ng mga Pilipino, yung nakasalalay, pero bakit hindi nyo makontrol at hindi nyo mabendalo? Bakit hindi kayo lumabag sa batas ngayon at panagutin itong mga na to? Hindi ko sinasabi lumabag sila sa batas ha. Mamaya may bibigyan ko sa inyo example. Pero, di ba lagi nilang nilalabag yung batas? Nilalabag nila yung batas. Bendalo, sabi ni Tulpo. Bendalo, sabi ni Rimulya. O, kay Pangulong Duterte, di ba may batas din tayo in place? Bawal magpadala doon nang hindi dumadaan sa local courts. Pero bakit nandoon si Pangulong Duterte? Binend nila yung law. O, hindi ba? Binebend nila yung law. O, dito sa Congress, anong ginagawa nila? Binebend nila yung law. Pinapati nila si Inday Sara kahit na wala namang paglabag sa batas kung hindi umatin si Inday Sara. Bakit dito sa presyo ng langis, hindi nyo mabendalo? Bakit si Pangulong Duterte naharas nyo? Bakit si Pastor Apollo Kibuloy naharas ninyo? Labag sa batas pero nagawa ninyo. O, tingnan nyo, ano yung labag sa batas kay Pastor Apollo Kibuloy? O, ayan o. Pinasok yung kanyang compound 16 days gamit ang warrant of arrest ng isang tao na hindi nakatira doon. 16 days nandoon. Nakulong ba si Torre? Hindi. Anong tawag doon? Ano yun? Paglabag yun sa konstitusyon, paglabag yun sa batas, paglabag yun sa karapatang pantao. Lalong-lalo na sa separation of church and state. Ano yun? Paglabag yun. Pero bakit ginawa nila? O bakit dito? Bakit dito? Hindi nyo kayang gawin. Bakit hindi nyo kayang sakalin itong mga itong mga negosyante na ito dahil lang dyan sa oil deregulation law? Lahat kaya nyong tablahin, lahat kaya nyong babuyin, lahat kaya nyong baliktarin. Ayan yung sinasabi natin na napakalaking problema ng gobyerno natin. May magagawa ang bayang Pilipinas? Sabi nila wala eh. Ito yung isang problema. Dati kasi yung Petron atin yan. Oo, kasi dahil nga dyan sa oil deregulation law, so meron dapat pag-aari ang gobyerno na isang gasolinahan. Halimbawa, yan nga Petron. Dati pag-aari yan ng gobyerno. Naging pribado. Kaya nga ngayon, sabi ni Ramon Ang, kung gusto nyo, bilhin nyo ulit sa akin, bawiin nyo. Binenta natin sa pribado Dapat meron tayong isa para kung halimbawa, itong mga Shell, itong mga Caltex, itong mga kung ano-ano mga gasolinan, tumaas sila. Yung gobyerno natin, isa-subsidize yung kumpanya natin ng gasolina, isa-subsidize yun para hindi siya tumaas ng presyo. Para magkaroon ng kompetensya, yung mga tao doon bibili kung saan ang mura. Parang NFA, di ba? Parang NFA. Pagka nagmahal ang presyo ng bigas sa palengke, pupunta tayo sa NFA, bibili tayo nung bigas nila kasi mas mura, tama? Yung Meralco, ganyan din. Ganyan din ang Meralco. Dati, pag-aari ng gobyerno, boom, binalik sa private sector. Yari tayo nga. Yung tubig natin, hawak ng gobyerno, hindi. Private sector. Ngayon, etong gasolina, dapat itong Petron, atin yan Sa gobyerno yan Di sana hindi kayo nagbibigay ng mga ayuda sa mga sa mga tsuper. Sana yung pera na bibigyan yung ayuda, pinang-subsidize nyo sa gasolinahan natin para yung presyo 120 na sa kanila, sa atin 70 pa rin. 60 pa din, tama? Yun yung hindi ninyo naiintindihan dahil dyan sa oil deregulation law, hindi natin kontrolado yung mga yung mga negosyante nasa batas na kung gusto nila magtaas, wala kayong magagawa. Sunod-sunuran tayo. Bakit? Paano yung Petron atin binigay sa iba? Sino may kasalanan yan? Putang na si Cory. Hayop yan, si Cory. Ay ko sa inyo, salot yan Marcos tsaka Aquino. Salot yan sa bayang Pilipinas. Pakinggan ninyo yung mga sagot ng mga negosyante sa Pilipinas na mga walang awa sa mga Pilipino. Di patas na agad nagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ayon sa ilang senador. Pero paliwanag ng isang oil company, standard practice na raw ito. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. February 28 nang unang umatake ang Amerika at Israel sa Iran. Matapos lang ang 2 linggo, nagtaas na agad ng singil ang mga oil company. Tanong tuloy ni Senator Loren Legarda, bakit ganun kung lumang stock ng petrolyo naman ang binibenta ng mga kumpanya? Wala pang pagtaas ng mga binili, pero tinataas at sinisingil na sa consumers. Hindi naman po tayo insurer ng risk ng mga pribadong kumpanya. I just feel it's unfair kasi binili naman yon sa regular na presyo. Hirit tuloy ng chairman ng transport group na Manibela na si Marval Buena, dapat magbigay ng refund ang mga oil company sa mga tsuper. Overprice yung 2 hanggang 3 linggo na ibinenta sa aming fuel. I-refund nila yung 100 to 120% na itinaas dito kung inventaryo pa yung ibinebenta. Sa pagdinig ng Senado ay pinaliwanag ng Department of Energy na ang pagkataas ng presyo ng petrolyo mula sa old inventory ay replacement cost. Ibig sabihin, ikinarga na nila sa presyo ng imbak nilang petrolyo ang gastos sa replenishment o pagbili ng bagong supply. Nagets nyo? Ultimong Department of Energy natin.
pinagtatanggol pa yung mga negosyante. Mali yung ginawa ng mga negosyante. Mali eh. Pero, hindi labag sa batas. Pero mali. Kasi, pag ano yun eh, pag kumbaga parang scamming yun eh. You're scamming the people. Binili mo ng mura. Yung mentality kasi ng mga negosyante ganyan. Binili mo ng mura. Uy, may opportunity para itaas natin. Itaas natin. So dapat ang Department of Energy, dapat sinasang-ayunan ng Department of Energy yung posisyon ng mga senador. Kasi taga-gobyerno sila eh. Pribadong sektor yan eh. Bakit? Pinagtatanggol ng DOE. Sina-justify ng DOE yung ginawa ng private sector. Ng mga private oil companies na yan. Ako naniniwala ako, may nagyaring lagayan dyan. Kaya hindi makatulog si Garin eh. Sigurado ako may hocus-pocus na nangyari dito. Sabi ko sa inyo, lahat pagkakakitaan nitong mga hudas na ito. Sabi niya, kasi yung pambili nila, noong pang-replenish, inilagay na nila doon, tinaasan na nila para makabili sila ng pang-replenish. Na maling-mali eh. Maling-mali kasi negosyante ka. Negosyante ka eh. Ngayon, halimbawa, yun yung sinasabi nila, kasi alam nila, nagkagera. Binili nito ng 50 pesos yung per litro. Dapat binili nila ng 30, dapat binenta nila ng 50. Ngayon, dahil alam nila na 3 weeks from now, ganito na yung presyo, ngayon pa lang magtaas na tayo para makabili tayo. Putangin na nyo. Ipapasa nyo yan sa mga consumer eh. Mga gago kayo. Ganun ang sinasabi ng DOE. Kita mo kung gaano katarantado yung DOE. Imbis na sana, nagtaas kayo kapag binili nyo na ng mahal yung stock nyo. Kasi pag binili nyo yan ng mahal, malulugi ba kayo? Hindi naman. Bakit? Ipapasa nyo lang yan sa consumer eh. Kung tumaas ng 50 pesos yung bili nyo sa susunod, magtataas lang naman kayo ng 50, nalugi kayo? Hindi. Kumita pa rin kayo kung magkano yung usual na kinikita nyo. Kung magkano yung usual na markup nyo, kumikita pa rin kayo dun. Bakit nyo ipapasa sa amin ngayon yung pangbili nyo sa susunod? Putang ina nyo, kayo ang kumikita dyan, mga gago kayo. Gets nyo yung logic? Yan yung hindi ipinapaliwanag sa atin na kailangan ulit-ulitin nating ipaliwanag. Niloloko tayo ng mga tarantado na to. Ayon din sa oil company na Chevron, standard practice na raw ito para sa lahat ng commodities. We may imagine if we are the gold seller. We bought the gold last week at $100. Ito si Pong Thorn Tang Manuswong. Maganda yung kanyang ginamit na example, gold. So para lang daw silang nagtitinda ng gold. Pakinggan natin. Today the gold is 150. If I sell at 100, which is the acquisition cost of last week, will I have the cash flow to buy the inventory in order to continue the business? I may not. Gago, di ba? Sobrang gago ng puta. Kung ako nandiyan dyan, tang ina mo. Durugin talaga kita. Mali yung niya eh. Partially, tama naman yung kanyang comparison. Ang problema, gold, hindi siya nauubos. Parehas siyang commodity. Sorry, yung gas, ginagamit. Pang-araw-araw, nagagamit. Sa buhay ng tao, kailangan. Nauubos at nire-replenish. Yung gold, although commodity siya, store value siya, hindi siya nauubos at pwede mong i-hold. At investment yan. Hindi yan investment yan, hindi yan consumable, tarantado. Kinakain ba natin ginto? Niluluto ba, ginagamit ba natin yung ginto pang luto? Nag-i-evaporate ba yung ginto? Tarantadong putang ina nito eh. Tama naman yung sinabi niya na binili ko tong ginto ng halagang 100. Next week, 150 na siya. Hindi ko siya pwedeng ibenta ng 100 kasi tumaas na yung value niya eh. So dapat ibenta ko siya doon sa value niya, 150. Para kumita ako. Kasi nga yung value tumaas. Ang problema, itong ginto na ibinenta mo, hindi yan consumable eh. Hindi mo yan pinanggigisa. Hindi mo yan sinasakyan. Isinusuot mo lang yan na kolorete. Kumbaga, investment yan, luho yan. Ang langis, commodity yan na consumable. Ginagamit araw-araw. Binili mo ng mura, hindi mo naman yan binili para gawing negosyo. Or binili mo yan, may patong ka na eh. Gets mo? Binili mo yung gasolina, meron ka ng patong, makikita ka na doon. Binili mo lang siya ng ganito kamahal, dapat nandoon ka lang sa saktong patong.
Okay, sabihin na natin, tumaas yung value, tumaas yung presyo. O, pag kumuha ka sa susunod na mataas na yung presyo, halimbawa, binili mo to ng 50, naubos na. O, bumili ka na, magkano na yung bili mo? 150 na, hindi na 100. Tapos, sa 100 mo lang siya ibebenta, gago ka nun. Gago ka. Kasi, pag binili mo yan ng 150, ibibenta mo yan, may 5 piso kang tubo, 155. Ikaw ba mag-aabono? Ikaw ang nag-abono ng produkto, pero ipapasa mo yung markup sa tao. So, hindi siya apples to apples. Hindi siya comparable sa ginto. Because yung ginto is a commodity that is not consumable. Ang langis is a commodity, importante din siya, may value din siya, but people consume it. Gago yung ulol na putang ina, hindi kinwestiyon ng mga senador yan. Mas magaling pa ako sa inyo. Joke lang yun, joke lang. Pero maling-mali yun. Because again, sabi ko nga sa inyo, if you buy this product at a higher price, you will sell it at a higher price. Makikita ka pa din, ipapasa mo lang sa taong bayan yung itataas na presyo. Hindi ka malulugi. Mas mahal lang yung puhunan mo, pero hindi ka malulugi. Eh ngayon, ang problema kasi, ang baba ng puhunan nyo, doble yung benta nyo. Sinamantala ninyo yung krisis. Anong tawag doon? Sa pagsasamantala sa krisis. Anong tawag doon? May tawag doon. Ilagay nyo dyan sa comment section. Nang sitahin naman ng mga senador kung bakit hindi iniimbestigahan o binabantayan ang pagpipresyo ng oil companies, katwiran ng DOE, umiira ng Oil Deregulation Law. O diba? May dahilan sila. May batas kasi tayo na hindi natin pwedeng gawin yan, hindi natin pwedeng ganito. Putang ina nyo. Bakit si Bongbong labag ng labag sa batas? Bakit nilabag nila yung batas pagdating kay Pangulong Duterte? Nilalabag nila yung batas pagdating kay Pastor Apollo Kibuloy. Nilalabag nila yung batas pagdating kay Inday Sara. Nilalabag nila yung batas pagdating sa mga supporter ng mga Duterte. Pero putang ina, ito importante, hindi na nila kayang labagin. Pakyo kayo. Tangina nyo. O ang batas na nagbibigay sa mga kumpanya ng langis na sundin ang presyuhan ng global market. Kaya suwestyon ng ahensya, if we have very extraordinary circumstance, we may have to tweak the oil deregulation. We have computed na sobrang laki nga po ng diferensya ng pagbili sa week 1 to week 2. Dagdag pa ng DOE, minomonitor naman nila ang presyo ng mga gasolinahan. Pero si Senator Dante Marcoleta nagalit dahil sa umano'y 3 bilyong pisong kinikita ng oil industry players kada araw dahil sa krisis. 3 billion per day ang kinikita nila amidst the sufferings of our people. Sabi mo kanina, you can use 8479 and the twin executive order. Kaya nga, sabi nyo, you can monitor. How far do you monitor? Kanina tinanong ko sa kanila, and I computed it based on their own admissions of the level of consumption month per month of diesel and gasoline. Plano naman ng chairman ng Senate Protect Committee na si Senator Win Gatchalian na isulong ang pagpapataw ng windfall tax sa mga kumpanya ng petrolyo kung hindi sila magiging tapat sa pagtatakda ng presyo. Ito ay yung buwis na maaring ipataw ng gobyerno sa naging ekstraordinaryong kita ng kumpanya o individual dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Itong konsepto na ito, pinag-uusapan din sa ibang bansa kasi nakikita nila na may mga oil companies na malaki ang kikitain dahil ang bilis ng taas At kung gagamitin mong presyo ay yung existing price, hindi yung old price, talaga malaki yung kikitain. Nagbabalita O, diba? Isa pang paliwanag doon sa sinasabi niyang ginto. Kasi yung ginto, halimbawa ako, I'm selling I bought this for 100 I bought this for 100 pesos. And I'm selling it to you for 150. Pwede mo akong tanggihan Why? Pwede ko naman kasi hindi kailanganin ngayon yung ginto because hindi naman siya food. Di ba? Actually, it's just an investment. Something to invest your money on na mabilis tumaas yung presyo niya. Ako ba? Bibili ba ako ng 1 kilong langis ngayon? Bibili ba ako ng 1 kilong langis and then itatago ko after 10 years, ibibenta ko dahil mahal na siya? Hindi yun ganun. Yung ginto, ganun siya laruin. Bibilin mo siya ngayon, instead of putting your money in the bank, you just put your money in gold bars. You keep it. And then, after 10 years, 500% na yung itinaas niya, pag ibinenta mo, kumita ka na. Oo. Pero, kung ako pagbibentahan mo, you bought it for 100 and you're selling it to me for, even if you're selling it to me for 50 pesos, bibilin ko ba siya? Pwedeng bilin ko siya, pwedeng hindi. Bakit? Hindi ko kasi siya kailangan Hindi ko siya kailangan versus wala akong choice. Why? Wala akong choice but to buy it even if it's expensive because I need it, because it's a consumable, because my life is depending on it.
Nagigets yung ibig ko sabihin? Oo, nakadepende yung buhay ko dyan. Hindi ako makakapag-travel kung walang gasolina. Hindi ako makakapagluto kung walang gasol. Hindi ako itong produkto ko, hindi ko mapaparating sa Maynila, sa palengke, kung hindi ko bibilin tong gasolina na to. It's different than gold. Pwedeng parehas siyang may presyo, parehas siyang tumaas ang presyo, pero if you're gonna look at it ng mas malalim, magkaiba siya, malabo, mansanas tsaka mangga yan. So yung sabi ko nga sa'yo, if ako senador tapos nagsalita yung ganun ng, babarahin ko talaga siya. Ilagay mo yung ginto sa sasakyan, putang ina kung umandar yan. Ang pinag-uusapan natin dito lang is, you bought it for this price, you sold it plus 120%. It's a crime. Why? You're scamming people. Ginagamit mo yung kahirapan ng mga Pilipino because wala sila nung bagay na yun at kailangan nila yung bagay na yun, pero wala silang choice but to buy it. Why? Kasi nga, importante yan. Buhay yan. Parang oxygen yan. O, nagigets nyo yung ibig ko sabihin. Sana lang naintindihan nyo. O, kasi yun na yung pinakamababaw na paraan para maintindihan yan. At katulad nga ng sinasabi ko kanina, ito ang malaking problema natin. Mas malaki pa yung problema ang kakaharapin natin. Pasok? Sa Hormuz, nagbabanta ang Iran na isara rin ang isa pang daanan ng mga oil tanker na nagdi-deliver ng petrolyo. Kapag nangyari yan, lalong delikado ang supply natin ng langis. Narito ang Frontline News Abroad. Sa pagbagsak ng mga bomba sa giyera ng Amerika, Israel versus Iran, bulsa ng maraming bansa ang tinamaan. Hindi magkamayaw ang mga napasugod sa mga gasolinahan. Unahan, bago pa muling sumipa ang presyo. Meron na ngang gumagamit ng maruming langis. Kahit ang Amerika, ramdam ang problema kahit sila ang top oil producer. Isa sa mga dahilan niyan, ang ipitan ng Strait of Hormuz na siyang daanan ng mga oil tank. Katulad nito, ha? Alyado natin ang Amerika. Binigyan natin ng Amerika ng sandamukal na mga base militar dito. Yung EDCA sites, ilan yan? Siyam yan. Nabalitaan nyo na yung Amerika nagpadala dito sa atin ng langis. Diba? Puro kayo Amerika. Galit na galit kayo sa China. Anong sabi ngayon ni Ano sabi ngayon ni Bongbong Marcos? Gusto niya nang makipag-usap sa China para doon sa joint exploration. Joint exploration. Hindi naman pwede makipag-joint exploration ka sa Amerika because yung Amerika walang claim dun. Yung China may claim dun. Dahil may claim yung China, may claim ka din, parehas man tayo may claim, baka pwede usap tayo. Minahin natin yung langis dyan, dalawa tayo may kinabang. 50% tayo, kaya 60-40. Wala kaming kapasidad, ikaw meron, baka pwede, usap tayo. Hindi ba? Ngayon, nakikipag na kayo sa China. Tinan mo, sino yung nakakapagpadala sa atin ng langis? Kamakailan lang, ngayon lang. Sino? Russia. Kaninong kaibigan yan? Kay Bongbong. Ay, hindi pala. Kay Pangulong Duterte. Putang ina niyan. Buti pa yung Russia nakapagpadala na dito sa atin. Yung China, kung maganda sana ang relasyon natin, nagpapadala na sana yan. May sarili din silang minahan eh. Yung Amerika, yung mga pro-American dyan. Sino may kasalanan netong gulo dyan? Amerika. Amerika, putang ina, bomba ng bomba tong Amerika at saka tong Israel. Matagal naman na away na yan. Away na ng Israel tsaka ng Iran yan. Pero itong Amerika nakialam na nakialam. Sinanksyon ng Amerika. Ngayon, lahat ng mga kaalyado ng Amerika na nagsusupply din sa atin. Putang ina, hindi makakuha ng langis ngayon dito. Di ang taas ng presyo. Nasaan yung Amerika? Yung Amerika ba? Nagugutom na yung mga kaibigan ko. My little brown brothers. They're hungry. They don't have oil. I have oil. I can spare them a few. Padala ako ng konti. Nagpadala na ba si Donald Trump? Hindi pa. Putang ina niyan. Tapos Amerika kayo ng Amerika, away kayo ng away sa China. Ngayon, pro-China na kayo. Dahil may kailangan kayo. Ano Tariela, yung laki ng butas ng ilong mo, pwede ba kami kumuha ng langis dyan? Ina mo, hayop ka? Na nagde-deliver ng petrolyo. Idagdag pa ang tangkang pagsakop ni US President Donald Trump sa Kharg Island na sentro ng oil export sa Iran. Sa galit ng Iranian Army, nagbanta silang kukontrolin pati ang Bab el-Mandeb Strait o ang Gate or Tears. Para din niyang Strait of Hormuz na daanan ng 10 hanggang 12% ng oil deliveries. Kung titignan sa mapa... Imagine na 20% ng langis sa buong mundo dumadaan dito sa kabila sa Strait of Hormuz. Tapos dito 15%. So ilang percent na yun? 20 plus 15, 35% na yun. Malaki yun. Almost kalahati na yun ng supply ng buong mundo. Imagine. Haharangan nila. Patay tayo talaga dyan. May kalayuan ang Iran sa Bab el-Mandeb Strait. Pero malapit ito sa Yemen, nakuta ng militanteng grupong Houthi na binaback-upan ng Iran. Sakit sa ulo na naman sa mundo. Kung parehong tensyonado sa Strait of... Ayan dalawa yan ayan dalawa dito sa dyan at saka doon sa doon sa baba. Ano yun doon parehas dumadaan yan, patay.
Yari, di ba? 35% ng oil supply ng buong mundo madidisrupt. Meron man pagkukunan yung hindi dito, pero majority kasi lalo na crude oil. O ang supplier ng crude oil, UAE, ay Abu Dhabi, Iran. O yan, yung Gulf. O yan ang crudo. O yung iba ng mga nakukuha natin sa iba, hindi crudo, mga gasolina yun. Importante yung crudo sa atin. Pati sa shampoo may crudo. Pati sa espalto may crudo. Oh, pati sa yung mga damit natin, may crudo 'yan. Baka maghubad na tayo niyan. Tayo pa naman, ang bansa natin pa naman, naka-dependent sa crudo, patay. Kaya yari tayo. Kaya expect nyo na talaga mga kababayan na itong mga susunod na buwan, hindi lang araw, buwan, magiging magiging mahirap talaga. Kaya sabi ko nga, instead of us focusing on impeachment, why not focus na lang tayo sa paano natin lalagpasan ito? Kasi, tangina, walang kakwenta-kwenta tong impeachment na ito, politika yan. Ang importante, buhay ng tao. Hormuz at sa Bab el Mandeb Strait para tayong pinapatayan ng gripo. Walang tutulong langis, magmamahal pang lalo ito. Sa ngayon, dinidelay ni US President Donald Trump ang pag-atake sa Iran habang ongoing daw ang negosasyon, bagay na ilang beses na ngang itinanggi ng Iran. Nakatakda pang makipagkita si Trump kay Chinese President Xi Jinping sa Mayo para pag-usapan ang gyera sa Iran. Nagbabalita. Yari. Paano na ngayon? Ano nang gagawin natin ngayon pag ganyan? Yan bang mga ginagawa niyong impeachment? Pag na-impeach ba si VP Sara, mawawala na ba yung problema natin sa Mawawala na ba yung problema natin sa sa pagmamahal ng presyo, pagtaas ng presyo, mga hayop kayo. Tataas pa daw yung LPG. 1,500 kada tangke ng LPG. 11 kilograms na LPG. Ayan, tataas daw ng hayop yung 1,500. So patay tayo dyan. Pagka kumain ka sa Jollibee, nako po, tataas na presyo niyan, tumaas na LPG. Lahat ng pagkain gumagamit ng LPG. Hindi lang yung kotse kasi may mga kotse gumagamit ng LPG. Pero lahat ng sinusuksok natin sa sikmura natin, inunguya natin, gumagamit ng LPG. 1,500 ang itataas ng LPG. Diyos mio, ano na mangyayari sa atin yan? Magkano ng isang ulam niyan? Ang mahal na nga ng presyo ng bigas. Putang ina, yung pagluluto ng bigas para maging kanin, yung gagamitin mong LPG magmamahal pa. So kung dati 30 pesos ang isang kanin, hayop yan. Magkano na kanin? 100. Pucha, parang yung motivational rice ni Rendon yan. Nagkatotoo na. Magkano na ang ulam ngayon? Ang isang order ng ulam. Dati ang order ng ulam 70, 65 pag gulay. Magkano na? Magiging 120, 150 isang ulam. Paano na ngayon yung plano ng DTI? Di ba may plano yung DTI, yung lokal-lokang babae na 500 lang daw? Yung pang Noche Buena, tapos 150 pesos ang ginagamit bawat kain ng isang pamilyang merong 5 miyembro. Gago, no? Paano gagawin natin dyan? Sige nga. Kada kilo ang presyo ng LPG bukas. Simula pa lang yan ng utay-utay na price increase hanggang maging 1,500 pesos na ang kada tangke sa susunod na buwan. Narito ang Frontline Report. Aabot pa sa 35 araw ang supply ng liquefied petroleum gas o LPG sa bansa. Yan ang kinumpirma ng grupong LPG Marketers Association. Higit na mas mataas ito kumpara sa unang taya ng Department of Energy na 25 days. Kasama na raw kasi sa bilang ng LPGMA ang paparating pang bagong supply. Ang problema, hindi maiiwasan ang taas presyo sa kada tangke ng LPG. 90% kasi ng LPG sa Asia ay nanggagaling pa sa Middle East. Kaya ang ending, posibleng sumirit sa hanggang 1,500 pesos ang presyuhan ng kada LPG tank pagsapit ng Abril. Yung darating po na Sabado, ang magiging presyo po dyan, nasa range po ng 1,250 to 1,003. Sa April po, ang papasok po doon yung 1,400 and then after that, 1,500. March na ngayon. March 28 na. April na. 1,500. 1,500. Diyos ko po. Patay ako sa nanay ko nito. Yung nanay ko pa naman tawag ng tawag sa akin yung kada 3 linggo na ubos yung gasol. Oy, anak, padala kang pambiling gasol. Pucha yan, dati pag nagpadala akong pambiling gasol, yung 1,000, hindi na bumabalik yung sukli. Nagpadala ako sa nanay ko 1,000, minsan may sukli pa yun 100. Wala, ngayon, mantakin mo 1,500. Doble na, para ka nang bumili ng 2 tangke ng gasol. Sakit, kanina nagpakarga ako. Sabi ko nga diesel yung yung SUV ko eh. Nagpakarga ako ng 2,000. Pucha, sabi ko sa iyo, wag kang uubo. Hindi man tumaas yung, sabi ko, my goodness, ilang litro lang yung 2,000. Wala pang 15 liters. Sabi ko, patay tayo dyan.
Nakita ko nga yung post ni Bisdak, nag-full tank sila, 6,500. Papapul tank ka talaga eh. Full tank ina nyo. Mga hayop kayo. Ay, nako. Anyways, dasal lang, kapit lang. Sabi ko nga, wala, minalas tayo kasi nangyari to, hindi natin kontrolado. Mas maganda sana kung nakikita natin yung mga taga-gobyerno talagang nagtatrabaho, pero wala, nakikita natin na talagang tinatrabaho nila si Inday Sara lang. Yun ang nakakapikon sa lahat. Dami na natin problema, nakikita natin yung mga mababatas, imbis na tinutulungan tayo para mairaos to, tangina yan, puro politikang mga hudas na yan. O tandaan na lang natin yung mga pangalan, mga muka ng mga hayop na yan. Baka sakali isama ninyo sa dasal nyo ngayong gabi. Prayers can move mountains. Sabihin nyo lang sa mga dasal nyo, sana kung mai-stroke din lang naman sila at magkaka-cancer din lang naman sila balang araw, ba't hindi na lang bukas? Di ba? Makabawi man lang tayo sa mga buwisit na yan. Maraming salamat mga bossing, kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Like, share, subscribe, pakulay ka naman, kuripot. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong